Kabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagkawag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Sasabihin mo. Yun. Teka sandali, parang may kulang sa akin. Kaya nga, parang masyadong wala ka naririnig. Oo, hindi. Parang syempre sasabihin na naman ng mga tao, parang hindi kami sanay na wala kang headset. Oo, na nilalagay sa ulo. Diba? Na ginagawang headband na nakakaloka. Isang magandang araw ng Huwebes. Hindi ba na nakakaloka sa lahat ng ating mga pangga Metro and Mega Manila? Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Wow! Hello po sa inyong lahat. Good morning. What an energy. Yes. Ganun talaga, diba? Kapag ang laman ng Gcash mo, 22 pesos na lang. Ay, buti kayo, 22 eh. Ako 13. Ay! Tapos inaasahan pa akong parcel na darating. Tapos, 1-3 yung... alam mo ba kanina di nakatingin akong ganyan? Ang si Mabi, yung kasama natin dito, di ba? Yung napaka-sexing si Maribik Balisera. Hindi rin, minsan nakakaskip Diba? na din. Ang yabang. Alam mo, sabi ba naman niya sa akin, ganito nung nakita niya, 22 pesos ang laman nung sayo. Buti pa pala ako, 88 pesos. So, Wow! Ikaw na nakakaangat-angat ngayon. Hindi habang mo pa. Kasi pecha di peligro na. Oo, diba? Na kailangan talagang maghigpit ng sinturon na. Kasi kanina lamang ay pinag-uusapan namin ni Tita Cora yung mga simpleng bagay at pagkain na, alam mo yun, kinahihiligan lang natin ngayon. Dahil syempre, diba, nowadays, kung hindi fast food, kung hindi, puro mga laman loob, puro karne, puro di ba minsan nakakasawa, pinag-uusapan namin kanina yung pagkain ng simpleng delata, tulad ng sardinas. Yes, sardinas. Na binibigaan lang ng kalamansi, no? Sabi ko nga, isang araw yun yung kinain ko eh. Tapos madalas, nagpapabili na ako ng tuyo. Kasi hodang mga amoy sa Valencia. Keber! Di ba? Para sabihin ng kapitbahay ko, ang sarap nung kinakain ng isa naming neighbor. Good morning sa lahat ng mga pangga natin na napabili ng range hood. Oh my God. Para sa tuyo. Para hindi mga amoy. Kasi ako, Mari, di ba, ang dami ng damit. Oo. Umapaw na yung mga damit ko sa taas ng kwarto ko. Oo. Kaya binaba ko na. Ako, hindi ako makapagluto ng tuyo. Oo. Dahil nga dahil, alam mo yung mga amoy, pati yung mga damot. Oo, kasi talagang ibang amoy eh. Alam mo ginagawa ko? Ano? Papainitin ko yung mantika sa kalan. Itatakbo ko sa labas. Doon ko ilalagay yung tuyo. Bakit hindi ka na doon magluto? Hindi kasi parang mangangamoy pa rin eh. May kurot pa rin ang amoy ng tuyo. Actually, papasok, di ba? Oo, iba pa yung amoy ng tuyo. Kung anong amoy ng tuyo, di ba? Yan yung nakakapagpataob yan ng isang rice cooker na kanin. Correct. O doon sa mga nakaka-relate, hindi ba? Ang sarap nun. Oo. Lalo pat pag meron ka ng, alam mo yun, yung katerno niya na kamatis, tapos itlog na maalat, na may konting sibuyas. Ay, yes! OMG, talagang nga naman ginugutom ko ang aking sarili kahit naka-fasting ang lola mo. For sure, ang mga lola mo ngayon at saka lalo na ang ating mga pangga na nakatutok ngayon. Correct! Nagugutom na. Itong ano ba to? Pangalan nito? Ayan, si Rhea Saiton. Hello sa iyo. Rhea Saiton. Si Pe, si Jose, si John. Ayan, nakikinig sa atin ngayon. At si Julius na Meralco. Ay, hello, Julius. Nakikurious na ako makita ka. Sana minsan akyatin mo din naman ang second floor namin. Gusto kitang makita na nakabitin sa poste. Ano kaya? Di ba yung nyo, kontador nyo nasa baba? Hindi, nasa bawat floor kasi. Talaga? Oo. Hindi iisa yung kontador nyo? Kung bawat floor yan, kung nasa isang floor, nandun siya sa isang machine room. Andun lahat. Kaya pati kontador ng kuryente, tubig. Kaya hindi mo talaga madadaya. Hindi ka makapag-jumper. Hindi mo maibalik yung nga. Hoy! Hindi natin tuturuan. Pero, nire-rewind mo. Tinataktak yung kontador. Hindi na kasi pwede yata yung ngayon kasi high-tech na, di ba? Oo, kasi digital na lahat, di ba? Kasi dati yung medyo yung rotary pa yung ganyan. Yung mga kontador, yun yung pinupukpuk mo para huminto, di ba? Tapos yung 1 to sawa ang gamit mo ng kuryente. Hoy! Hindi ka magtuturo na Ay, binabati ko din ang aking jowa na nasa Switzerland. Uy, hello! Nanonood sa atin. Sa Switzerland where the chocolate came from. Oo. At saka yung iconic na Toblerone. Oo, no? Diba? Bayaran na naman yan. Oo, hindi okay lang naman. Kasi naman na kliyente natin ang Mondelez. Dun
lusot. Hello po sa pamunuan ng Mondelez. Oo, baka naman po. Oo, diba? Na nakakaloka. Friends natin yung mga yan. Pero eto na, Mare. Friends din ba natin yan? Ay, nako, hindi natin alam kung Ba't may mape-friend. naglalagay ng cellphone number nila doon? Oo nga. Sabi, Oo. nagawa ko na boss, baka naman. Ano nagawa? Ha? No, G, ba't may number ka dyan? Be-22 na nga lang po yung laman ng Gcash, huwag mo nang hingiin. Kasi yung next ko na pag nag-next nag-cash in pa po ako doon. Oo. Diba? Mababawasan na yun ng charge kasi umabot na naman ako sa, alam mo yun, monthly limit lang ng pagpapakash in na walang 2% Correct. charge. Kaya wag mo nang kunin. Uy, Mare, magbalita ka na bago pa uminit ang ulo ko kasi kanina mainit ang ulo ko, promise. Bakit? Eh, alam mo yung nagva-viral ngayon na Oo. isang foreigner na nagbida-bida at nag-vlog-vlog dito sa Pilipinas kung saan binabastos niya ang ating mga kababayan. Ay, oo, Mare. Naging abala pa siya. Ay, eto, Mare. Hindi lang din yan. Yan yung nakasagi na nagmumotor-motor ba? Oo, diba? sarap tampalin. Nako, Mare, may kinalaman din sa foreigner ang ibabalita natin. Bakit? Dahil nga sa segment kahapon, diba, April 2, kung saan nga naman naganap ang pagiging pa-shock Oo. ng mga Utawnes. Ano? Diba? Ganun na. Oh! Ganun. Na-shock Diba ang Oo. lahat? Ultimo ang mga host ng Eat Bulaga na sina Maine Mendoza, Ryan Agoncillo at itong si Miles Ocampo dahil nga dun sa Forinoy nilang segment. Kung saan nga naman isang contestant nila kanilang in-interview na kung saan hindi inaasahan na nakapagmura ito, nakapagbitaw yan ng salitang PI buong-buo, Mare. Ano ulit yung PI, Mare? Ay, hindi pwede. Gusto mo magsara din tayo? No! Wala akong plano magbakasyon. Diba? Next week naka-vacation na ako early Holy Week. Ayoko pa-early. Hindi, di ba yung lending company yon? Ay, sige, ilusot mo. Ikaw, ano nga ba? Ano may ibig sabihin ng PI? Pautang ina. Oo. Di ba? Si Charis, Solomon at oo. saka si Valin Montenegro. Pautang ina. Oo. Yun nga yun. Sige, ulit-ulitin mo, Marce. Kapag nagbakasyon ng tita Cora nyo bukas, alam nyo na kung bakit, chiwa. Ang ganda-ganda na mood natin, Oh. Mamaya bigyan tayong ipatawag ng kardinal, diba? We don't tolerate. Namimiss mo ba ang Ay, kardinal? Pero yun na nga, as in talaga kasi nagsimula ito ng tanungin nga ni May na ang isa sa mga sa mga contestant na Indiano, hindi ko alam kung Indiano nga ba siya o Bombay. Diba? Pero sinasabi naman niya na hindi naman siya Bombay. Diba? Kasi nga parang tinatanong yata ni May kung ito nga, ano nga ba ang mga natutunan niya sa sobrang sa pagsistay niya dito sa Pilipinas sa mga salita. Marami naman siyang nabanggit. Sa hindi niya sa pagkakataon, alam mo yun, nang nabanggit niya at nabitawan niya yung PI, nag-react agad silang tatlo kasi nabanggit na on national TV. Pero, diba, ang sinasabi naman ng ilan, diba, sa pangalawang pagkakataon ay muling binanggit nung naturang contestant, Mare. 2 beses? Oo, kasi sinasabi niya na hindi, parang in-explain ng mga host na hindi naman niya po alam kung ano ibig sabihin ng PI, ganito. So, ang host, yung contestant, may ay daldal pa din na, oo nga, hindi ko naman alam ibig sabihin ng PI. Inulit niya ulit for the second time. Diba? Na parang tipong... Very good! Oo, diba? On national TV, na kung saan nga, alam naman natin, it's an noontime variety show, na kung saan nga naman rated PG sila. Diba? Ngayon pa lang po, Oo. sorry Itbulaga, pero isa po ako sa nag-report Oo, diba? sa MTRCB bilang deputy po Oo, kasi ng nga, MTRCB. kasi nga naman, diba? At tayo na rin nakipag-ugnayan mismo sa pamunuan ng MTRCB. Anong sabi ng MTRCB? Well, actually, report pa lang din naman yung sinend ko, diba? So, hindi na makakapag-accept ko lang ang mga bakla kasi ni-report sa MTRCB. Oo, hindi, kasi, diba, bilang MTRCB deputy, trabaho natin, hindi lang basta sa sinihan. Ang dapat natin bantayan, kundi sa mga telebisyon na saklaw mismo ng ahensya. Correct. Hindi ba? Hindi lang basta din sa mga telebisyon, kung hindi sa mga poster materials na kumakalat, lalo pat ito i-display sa mga pampublikong lugar. Correct. Na dapat, yun actually ang saklaw ng MTRCB at bilang mga deputies, trabaho din po natin yan. Sabi na naman ng mga netizen, Oo. Oy Lala, Oo. pagalawin mo yung baso. O, diba? Yung mga ganon. Ganun na naman. Pero sinasabi naman ng ilan sa mga netizen na nagtatanong
nagtatanggol din naman, hindi ba dapat unang questionin dito ay yung mga produksyon na nagsiscreen or nagbi-briefing doon sa mga contestant? Kasi 'di ba, pwede foreigner 'yan eh, 'di ba? Bago man lang sumalang, syempre, hindi naman din natin alam, 'di ba? Baka naman kasi sa sobrang pagkaligalig lang din ng mga foreigner na contestant, ay talaga nga naman syempre, 'di ba, gusto lang nila magpabibo, kaya lang syempre may mga salita silang mga natututunan sa ating lengguwahe na hindi naman po nila naiintindihan na kung ano po yung ibig sabihin. Kasi alam mo, 'di ba? Ang hirap kasi sa atin kapag may foreigner, ang dami nating kalokohan na itinuturo. Yes. 'Di ba? Naakala tuloy nung ilan, 'di ba? Guilty ako dyan. Sa mga TikTok, TikTok live ko. 'Di ba? Na ang ibig sabihin ng I love you ay, Oo. Dax ako. Oo, 'di ba? Yung mga ganon. 'Di ba? Kaya tuloy siguro na-adapt nila, naakala nila it is okay to say it, 'di ba? Nang hindi naman nila. Katulad 'di ba yung katulad si Megan Yang, 'di ba? Kasi iba-ibang lengguwahe natin, iba-iba yung ibig sabihin. Ano nga ba 'yon? Yung kay yung open FF. Ganon. Open fact, sabi. Yun. Hindi kasi may ano naman ibig sabihin yun sa ibang bansa. Parang Indonesia. Saan bansa ba yun? Diba? Indonesia. Kaya natawa itong si Megan Yang kasi guest siya yata nun during her reign as Miss World, diba? Pero syempre sa lengguwahe natin, ibig sabihin ay genitals po ito. Pero sa lengguwahe ng Indonesia... Genitals? Sa lalaki, genitals? Ay, mali-mali pala. Anong tawag sa babae? Jenica. Kumaga mga private parts, di ba? Kumaga sa ating lengguwahe. Gently, babae. Sabi talaga ng utak ko. Mali. Tayo pala yung may genitals. Bilang lady boy. At lady guard. Lady Gaga, gano'n. Pero yun na nga, talagang syempre iba-ibang lengguwahe. Pero yung sa pangalawang pagkakataong kasing muli na mabanggit ito, parang medyo foul na. Ako naman, Mare, hindi ako na-convince na yung foreigner ay hindi niya alam ang ibig sabihin nun, lalo na kung nagtagal na siya dito sa Pilipinas. Syempre may mga, alam mo yun, may mga, sorry for the word, diba? May mga engot ng mga Pilipinong nagturo dyan na nakakatropa niya. Diba? Kasi nga para mabanggit niya yung buong buo na yun. Diba? Na nakakaloka. Pero syempre, mali pa rin po yan. Kaya sabi ng ilan, sana, diba, aksyonan din ito para makita din ang pagiging fair ng naturang ahensya sa lahat kung minomonitor man. Diba? Yung mga ganon. At sa tingin ko naman din, bibigyan din nila ito ng karampatang notice, diba? Para magpaliwanag ang naturang show. Dahil nga syempre, hindi biro yung binitawang salita, lalo pat ito yung mura. Diba? Na baka kasi isipin ng mga kabataang nanonood na yon ay, alam mo yun, since nagtatawanan sila, baka isipin ng mga kabataan ay ito ay isang biro. Which is no. Ay, ang taray. Yes, Teacher Nelia. Oy, Teacher Nelia, nabalitaan ko diba? Napapanood mo daw Asan na yung Hermes? Ay! Diba? Nasaan na po yung pa-Chanel? Pwede na po yung jacket yung Fendi. Nakita mo rin pala. Ay, nako, nakakaloka, diba? Sabi niya, pag MTRCB, kahit sa sinihan, gastos nyo manood, Oo, ganun talaga, diba? Wala naman talaga tayong na nakakaloka. Ito hindi doon nagmumura itong Mara. Si Apo ni Maida, ayan, at saka si Romina Isabel at si Elvis Obsina Jr. Ayan ang sabi nila. Hipokritahan naman yan kung pati ba naman yan aanuhin pa ng MTRCB. Bakit hindi ba nagmumura ang MTRCB? Hindi, ang ibig ko naman sabihin na hindi naman siguro sa aspeto na kailangan. Siguro sa personal, pero hindi naman siguro on national TV. Kasi kung ganitong aspeto na ito, kung makalulusot kasi, diba? Anong pinagkaiba po ito sa simpleng cake po na wala namang ginamit na salita? Ginanon. Diba? Na kinain lamang ang simpleng cake na binigyan ng pakahulugan ng sanlibutan. Na sanlibutan na nga yun, diba? Na parang tibong sana rin din, alam mo yun, para ma-actionan at makita talaga yung, alam mo yun, pagiging fair. Yun ang sabi ng ibang mga, alam mo yun, taga-support. Uy, sakto yan kasi, Mare, nakatakda tayo makipagkita kay Cher Lala na one of these days. Diba? Kasi gusto naming malaman kung ano Kagabi po yung... nga lang magkausap kami. Diba, Cher? Oo.
Kayo nga magpaliwanag. Correct. Ito ba ay subject para nang sa ganun ay masuspinde ang Itbulaga? Oo. Diba? Mabibigyan po ba sila ng written reprimand? Oo. Diba? Magiging patas po ba ang hatol ng MTRCB? diba? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng May Puhunan! Mali! Bakit si Kalan Mali. Karen busog? Wow! Uy, hindi kasi Kalan Karen. Ang taas ang tingin ko sa inyo yan, Teacher Nelia Sarcol ang peg mo. Hindi. Diba? Oo, ma. Asan na daw po yung earrings? Mare, gandang-ganda daw sa'yo si Lito. Yan. Oo, Lito ang pangalan. Talaga? Lita Santa Rufina. Lita? Oo. Lito? Hi, Lito. Gwapo ito, Mare. Oo. Mas gwapo si John Darrell. Hi, Ay! John. I miss you. I miss you like crazy. Crazy. I miss you like crazy. Oo. Oh, in fairness. Parang feeling ba nagkita kami ni John Darrell, kakanta ko ng Swaying Room. Parang pagwapo nga ng pagwapo si John Darrell, ano? Oh, ganon. Madonat. Madonat. Hi, John Darrell. I miss you. Sabi dito, judgmental talaga ang mga tao ngayon. Oo. Pero PG, PG ng 4-letter word, okay lang. What's PG? Anong PG? Pugo? Oo nga. 4 letters eh. Puga. Ganon. Diba pagtakas yung puga? Oo. Oo, diba? Oo, ano? Yeah. Because, yung ano? Yung paborito mo. yun. Bulong mo. Hindi nyo narinig. Oo. Ay, but anyway. Uy, parang magandang maging segment ito, Mare, ano? Dito sa Baklitas. Magkaroon tayo ng bulong. Ibulong-bulong, ganon. Di ba na nakakaloko? Sige pa ng mga blind items. Ay! I-email nyo si Padja. Na nakakaloka. But anyways, di ba? Well, gaya nga ng sinabi namin, magkakaroon po kami ng meeting with Chair Lala Soto at alamin din po natin sa kanya mismo kung ano nga ba ang magiging hatol at sanction sa naturang episode na ipalabas po kahapon on national TV, di ba? Well, wag po muna tayong mag-jump into conclusion na kung ano man, hindi ba? Oo! Dahil kahapon lang po nangyari yan at kung ilan mga nag-report niyan, for sure, di ba, magkakaroon muna pa rin yan ng alam mo yun, investigasyon, kung ano nga ba. At syempre, may mga susundan din naman silang guidelines. Kung ito nga ba, ang Itbulaga nga ba ay may nilabaga sa mga panuntunan ng MTRCB. Well, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Yes. Hindi ba? Excited na daw, Mare, na nanonood kasi sa atin ngayon ng Mitsubishi Caloocan. Oh, yan, Tore. Hello po sa inyo. Hi, boys. Ano ba naman minsan mag-car fun tayo? Ay, mali! Bakit, di ba? Ano ba tawag doon? Yung pagsasakay ka? Carpooling! Carpooling. Mali. Bakit? Ano, masama ba yun? Ay, talaga ba? Ibang ibig sabihin! Ay, mali! Ano yun? Joyride pala. Yung tawag doon. Stroll! Oo, strolling. Oo. Di ba? Siyempre, pag nasa car ka, you make fun. Yeah. Di ba? Oo. Let's have the other way around. Let's do Bakit the other way binigyan mo around. ng pakahulugan? Ay, naku, pero kapag boring ka, Mare, Ay, naku, huwag na yung car fanning ang gagawin mo. eto. Kung boring ang araw mo, naku, eto na. Kung mahilig ka rin naman sa tong-its at iba pa, tara na sa Game Zone. Oy, diba? unbelievable ang Game Zone dahil you play a real games of Tong-Its with real players for free. At may chance ka rin makisplit over 34 million pesos at may chance ka rin to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credit ay pwede mo rin gamiting panlaro kahit anong game, kaya rin pwede mo rin tong i-cash out. Oh, in fairness, gusto ko yan, yung may magka-cash out. Sana may mag-cash in. Teacher Nelia. Wow! At eto na, may dalawa silang event araw-araw, kaya G ka na ba? Visit gzone.ph and their social media accounts on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. G ka na ba sa Tong-Its? G. Tara, Game Zone! Tandaan, ang Game
gaming dapat fun lang. Visit padcar.ph/regulatory or email them at keepitfun@padcar.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLED reference number MKTG2024-2564. Diba? Oh. Laging tandaan na gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating chikahan sa ating first segment. Sa aming pagbabalik, isang umatigabong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Uy. Si OA sa likod.